ko po lahat nung nakikita nyo mga sasakyan dito. Ilan ito sa mga sasakyan na meron ako na syempre pangarap ko dati, nabili natin. At ngayon hindi ko na po nagagamit. Kaya ako nga po gusto kong i-share na lang ito para makapagpatayo tayo ng mas maraming dialysis center tsaka mga diagnostic center sa atin sa Maynila. Wow! Nakakaloka. Kung papa-auction mo to, ano mga normal price nito? Kung susumahin mo tong 5? Ito, pag pagsama-samahin mo lahat ito, 10 ito na eh. 10 ipapa-auction? Mali pala bilang. Oo, tapos... Hanggang sa labas pa yan, hindi kasya rito. Oh my God. So, lagpas 200 million po. Lampas 200 milyon para makapagpatayo ka ng dialysis and diagnostic centers sa Manila. Opo. Bakit mo naisip yun? Kasi yan yung karamihan ng mga kababayan natin. Yan yung bulong sa akin, yan yung hinihiling sa akin tulong, pampa-check up, pampa-x-ray, pampalaboratory, syempre pampadialysis. Kaya ito yung pinakakailangan sa amin sa Maynila. Puro pangkalusugan po. Hindi naman lahat may pambayad dyan. Kaya naisipan ko magtayo niyan para talagang maging libre yung serbisyo para sa mga kababayan ko. Actually hindi naman ito yung unang dialysis at diagnostic center na itatayo natin. May mga naitayo na tayo. Meron rin tayo mga mobile clinics kung saan meron na rin mga diagnostic center sa loob niyan na araw-araw umiikot po sa lugar natin sa Maynila at nagdadala ng mga serbisyong yan sa mga barangay, diretso po sa tao. Para hindi naman masahay yung mga kababayan natin, yung mga senior citizens natin. At lahat po yan libre. May kasama pang mobile butika yan na nagbibigay ng libreng gamot sa mga kababayan natin. Wait, nakakatuwa naman na ikaw ay tatakbo. Ang nakakalungkot lang, aware ka ba ng mga pader ang babanggain mo sa Manila? Opo, Nay. Alam ko naman na mga mabibigat, mga pader nga daw yung babanggain ko. Mahigit 2 dekada nang nandyan, 2 dekada nang naglilingkod. Pero hindi na yun ang iniisip ko eh. Ang iniisip ko na lang yung mga tao dun sa kabila ng pader, kung paano sila makakatawid sa kabila. Kaya gusto ko magkaroon sila ng hagdan para makasampa, tapos makatawid sila sa kabila ng pader. Ang salimu. Hindi, totoo yun, Nay, kasi hindi nila maabot eh. Hindi sila makatungtong. Hindi nila maiangat yung mga sarili nila. Kaya nga, inaabot ko yung kamay ko sa kanila or magkaroon sila ng hagdan, magkaroon sila ng pamamaraan kung paano maiangat yung sarili nila. Gaya ng paano ko inangat yung sarili ko. Yun sa Maynila. Sabi nga nila mukhang marami ka pa raw kakaining bigas dahil nga ang mga kalaban mo talagang kahit nag-aaway sila pero malalaki sila. Alam mo, Nay, sabi ng iba, bagito pa tayo. Pero alam mo, mahigit 20 taon na po tayong nagnenegosyo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Nag-aral tayo ng mabuti. Na-solve natin lahat ng mga dumating na problema sa atin. I'm a problem solver, Nay. Pinanganak akong nag-iisip talaga ako ng mga paraan or opportunity para maipabuti yung mga problema sa buhay namin, sa buhay ng iba. Marami na tayong natulungan, marami na tayong nabagong buhay. Pero lahat ng mga natutunan ko, lahat ng experience ko na, gagamitin ko lahat yan sa kabutihan. Gagamitin ko yan para matulungan yung mga kababayan ko sa Maynila. Wala